evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyo pong lingkod. So today is August 4, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may 6060 San Rafael Street, Olympia Makati. At dadalhin po natin yan sa Maya Greenbelt 3, Makati Avenue, San Lorenzo, Makati po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. No further question. Na nagamit sa counterinsurgency, pagkontra sa abuso sa mga mag-aaral, illegal na aktibidad, extremism at terorismo at sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Napansin din hindi ang BISA nakapirma sa disbursement vouchers ng DepEd. At sa confidential funds sa DepEd, malabas na ginastos umano sa maintenance o other operating expenses o MOOE na ayon kay Mami hindi kasama sa mga dapat pondohan ng confidential funds. Inamin na maliwanag na minsan niya nakaharap sa COA at ODPC of Staff Michael Lopez noong 2023 na magtanong sila tungkol sa proseso ng liquidation. Ayon kay Mami ang tinanong nila COA at Lopez sa na lang, imbis na audit at liquidation memorandum na inuulim ang ilabas para maisaayos ang mga pula ng COA. Pero hindi pumayag ang dating tanggapan ni Mami dahil hindi naman anya matuturing na parusa o sanction ang DOF. Karen balak na matalakayin ng Korte ang motion for judicial notice bukas ng prosecution. Merkulis yan bukas may ito ng motion ng prosecution niya para tanggapin na ng Korte ang mga transcript at video ng mga hearing at committee report ng investigasyon ng Kamara sa confidential funds. Mag-ulit ang nagbisig ang House Committee on Good Government and Public Accountability and Justice noong 2024 doon sa Kamara. Karen? RG, kanina sa pagtatapos sa pero naging usapin kasi nag-direct examination at cross at bumalik ulit sa prosecution. Ikwento ko na establish ba ang tanong kung may bukod sa may irregularidad, hindi pa conclusive o conclusive ang kamalian pagdating sa pagkakta ng koso. Pag-ulitan naman ang sinabi na presiding officer kanina na yung audit observation memorandum ay hindi pa naman yan final disposition. So, ibig sabihin, hindi pa yan final. At yun ang tinatalakay kanina noong panahon ng paglilitis. So, sa maikling sagot yun, ang sagot sa katanungan mo na hindi pa yan final. Alright, and RG, ano pa ang tatalakayin ng korte bukas kay Wamil? Kasi babalik pa ang testigong ito bukas, no? Karen, sa pagkakaalam ko, ay bukas naman nakatakda ang clarificatory questions ng mga senador. Dahil tandaan natin, ang flow nila kapag merong direct examination, kada witness ito, direct examination, cross-examination. Hello po. Hello. Hello, sir. Hello po, good morning. Huwag mo na i-left dyan. Nandito ako sa ano. Eh, nakita. Ito ako. Sige po. Tapos kanan na tayo dyan, sir. Meron pa ba isang testigo mula sa Commission on Audit na nakaschedule bukas sa RG? Hindi natin mamaliwanag kung pupunta ba o matutuloy ba siya bukas dahil nga parang medyo mahaba ang kanilang agenda, no? Pagkatapos na nitong si Auditor Vanil ay nakakakda ang yung kanyang kapalit doon sa na-issue pa rin ang subpoena yung current
Tapos dire-diretso hanggang dulo. Siga to eh. Pasaway eh. Hanggang duduluhin mo na eh. Oo, pinapakalayo. May ano ka ba dun, sir? Resibo ng gas na hindi mo gagamitin? Wala po sir. Okay. Kasi sa ting pagkasurina ko, pagdating ng paggarahe, sinusurrender ko din kay Mrs. agad. Okay. Nagre-resibo din kasi ako. Yung iba kasi hindi ginagamit, hinihingi ko na lang. Thank you. Inu-audit kasi ni BI. Diretso lang po na. Oo, hanggang dulo pwede yan. Kasi dyan tayo pinapadaan eh. Mag-a-adjust ka. Sige, dire-diretso hanggang dulo. Tapos via Ayala tayo. Hindi, sige, hindi ko kabisado dito. Okay. Sige lang, hanggang dulo. Kasi hanggang dulo. Ang dami lang pasaway na park dito. Left and right. May pabango ng girls sa mga may hangover pa sa kanilang Hawaii concert dahil inilabas na ang kanilang performance fan cam video para sa kantang Sugar Rush. May pasilip din ng Nation's Girl Group sa kanilang Don't Step Back Challenge hango sa kanilang kantang Step Back. Mapapanood ang full episode bukas, Miyerkules, 8 p.m. sa YouTube channel ng Benny. Bukas din ang Los Angeles leg ng kanilang Signal to World Tour. Gino Christian, ABS-CBN News. Sa pagpapalik ng TV Patrol, talent manager na sang tutumano sa planong sirain ang sasakyan ng isang mataas na opisyal ng bansa Hanggang dulo ka doon sa may patron. sasakyang hindi nakalak sinalakay ng salitigan. Bagyong Luis sa Tabacan na nalasa, bagong bagyo, nagbabadya. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Ang oras, ganap na alas 7 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Flemex for Kids. Mommies, agapan agad ang upo at lemang nakapara. Ang batang lagundi, Flemex. Magbabalik ang TV Patrol sa CNN. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Flemex Forte European Capsule. Maluwag at mag-ingat, tulungan ang plema at West Celebrity Flemex. Masitang Mountain Scan tayo kasi. Sinaruduhan nila to. Dati nakakatagos dyan eh. Alam na nila. Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. Join Pioneer here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. Savor the moment. You're right. And feel the vibe. All safe, protected. Armor for adventure with Biogenic. Insufferable alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult a doctor. Join Pioneer here. Armor up for adventure with Biogenic. Insufferable alcohol.
project sa Taguig City. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yesores, DZRM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yusores. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Pareha. Continue straight in this traffic light. Humingi ng tawad kay Executive Secretary Ralph Recto, ang talent manager na naaresto ng NBI because of human trafficking. Matapos na gawin sa umuno'y planong character assassination laban sa opisyal. At right mula sa NBI, sa patrol, Sian Ambrosio. Sian, ano ang Continue straight in this traffic light. siya nag-sorry? Karen, bagamat nautol niya ang planong character assassination, humingi ng tawad ang talent manager kay Executive Secretary Ralph Recto dahil nga sa pagkakasangkot sa planong sirain ang opisyal, ang reputasyon ng opisyal. Kasama ang kanyang abogado ay nilahad ng talent manager na si Alias Ken kung paano nabuo ang umunoy planong character assassination kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay Ken, ang direkta niyang kausap ang dati niya kakilala na si former Congressman Jing Paran. Anya, matagal na niya ito kakilala dahil madalas itong tumutulong sa pagpupondo ng mga pelikula kung saan siya ang nagsisibig talent manager at producer. Pero kalaunan luminaw man ang plano. Ayon kay Elias Ken, may mga paghahanda na para sa isang character assassination laban kay Recto. Kabilang dito ang paghahanda ng mga babaeng gagamitin naman sa operasyon at pagre-rehearse ng mga sasabihin. Ayon pa kay Ken, may mga palitan pa sila na mensahe ni Paran. Noong May 14, sinabi naman niya na ready na ang mga girls para sa plano. Ipinakita rin ng kanyang abogado ang mga screenshot ng mga usapan mula sa cellphone ni Ken. Sinabi ni Alias Ken na may mga sagot umano si Paran na kalaunan ay nabura na. Sinabi rin niya na tumanggi siyang isama ang mga kilalang artista dahil ayaw umano niyang may madamay dito. Continue straight at the first traffic light. Then, in 70 meters, keep right at the front. Samantala ng gusubiti na rin ang pahayag ang kampo ng dating congressman. Humarap na umano si Para sa NBI sa pamamagitan ng kanyang legal counsel at nagpahayag ng kahandaang makipagtulungan sa investigasyon. Giit nila wala umanong tinatago si Paras at mariin ang itinatanggi ang paratang nakasama siya sa anumang kasabwatan o planong itawid ang isang mataas na opisyal ng gobyerno. Hiniling din ang kampo ni Paras sa NBI ang mga kopya ng reklamo at mga ebidensya para maihanda ang kanyang formal na sagot kasabay ng panawagang hayaang manaigang due process at presumption of innocence habang patuloy ang investigasyon. Samantala, kausap natin kanina si Atty. Mark Tolentino, ang abogado nga ni former Congressman Jing Para. Sinabi nga niya sa atin na balak nilang ipareceive ang sinabihan ng NBI sa kanila dahil ayaw nila yung nagkakariso lang sa media ang informasyon. Sige lang, direct na nilang nakikita ang sworn affidavit ng suspect
Shing. May personal knowledge ba ang talent manager na ito kung sino umano ang mastermind o nagpondo para sa operasyon na ito? Karen, di ba naririnig natin recently na pinapangalanan nga si Congressman Leviste? Ang sabi niya, tinanong natin niya dito sa suspect, sinabi niya ang rektang kausap niya ay si former Congressman Jing Paras. Sabi ko, tinanong ko sa kanya, rekta mo rin bang nakikita si Congressman Leviste? Ang sinabi niya, naririnig lang daw niya ang pangalan. Ang pangalan ni Leviste dito kay former Congressman Jing Paras. So, sinasabi, yun daw yung mastermind si Leviste. Pero pag tinanong mo yung suspect kung talagang alam ba niya information, kung sino ba ang mastermind, ang sinasabi nga niya, humihingi siya ng tawad dahil para sa kanya, ang focus lang niya is makakuha ng pera. So, aminado siya na greedy siya, Karen, kaya hindi na niya inalam pa yung buong detalye. Basta naririnig niya, si Congressman Leviste daw ang nag-uutos kay former Congressman Jing Paras na kunan ng statement nga itong mga babae na ibibigay daw kay Congressman Leviste. Karen. Maraming salamat, Dian Ambrosio. Arestado ang apat na lalaki kabilang ang isang menor de edad matapos umunong pagnakawan ng isang sasakyang naiwag hindi nakalak ng isang senior citizen sa Silang, Cavite. Nagpapatrol, Derek Duffy. Habang nakaparada ang isang SUV sa gilid ng highway sa barangay Ibatos sa Silang, Cavite, isang lalaki ang tumawid sa kalsada at lumapit dito. Lumingali-nga pa ang lalaki, saka binuksan ang pinto at nilagay ang mamahaling bag, cellphone at pera ng biktimang senior citizen. Naiwan pala ng biktima na hindi nakalak ang pintura sa sasakyan. Nang siya bumaba para pupunta sa isang tindahan. Pagkakuha nung unang ride ng tanting ng bag, ang ginawa naman nila, pinasa doon sa isang motorsiklo na ride ng tanting din. Nag-ilit nila, isagawa tayo ng drug operation na ginagawa sa mga adjusted na motivers natin kung saan papunta yung description ng motor na yun. Kita sa CCTV na biglang nagyoto ang isang motorsiklo nang makita ba nakaabang na police mobile. Matitya pang mabangga ang isang kasalubong na police mobile. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita isang suspect na tumatakbo patawid sa kalsada hanggang pumasok sa isang eskinita kung saan siya napunta ng mga polis at naaresto. Babawi sa mga suspect ang gamit ng biktima. Habang sa isang suspect, nakumpisa ang isang gun and 38 revolver. Ang pinag-city ang mga suspect. Based on the revelation, ang kanilang area of operation ay In 200 meters, turn right at the traffic light. Cavite at abot sila ng Batangas Pinalaya naman ang isang suspect dahil 11 taong kulang pa lamang. I-stop sinabi ng kilometers siya. Turn over namin sa MSWD ng Silang and then doon na kinuha nung nanay niya. Kasong death ang kinakaharap ng tatlong suspect. Habang isa sa kanila ay naharap din sa kasong kamera sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Enter White Coast Lane, then in 100 meters, Dennis Gato, turn right at the traffic light. ABS-CBN News. Binaha ang ilang lugar sa Hilagat, Quezon, Luzon dahil sa mga pagulang dala ng pag-uwi. Mula sinabayan pa ng kapagat. Nagpapatrol, Harry Julio. Sa tindi ng baha, halos bubong na lang ang nakikita sa ilang bahay sa Barangay Santa Arcadia, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Council, 15 barangay sa lungsod ang binaha dahil sa halos walang tigil na pagulang dulot ng bagyong Luis at low pressure area. Tinatayang 2,000 individual ang inilikas sa iba-ibang evacuation center habang patuloy sa pag-iikot ang mga rescuer para umalalay sa mga residenteng gusto pang ilikas. Sa Laur, pinayuhan ang mga motoristang gumamit ng alternatibong ruta dahil bumigay ang bahagi ng Detour Beach sa Barangay Sagana dahil sa lakas ng agos sa ilog. Sa Nagilian, La Union, nagpumahog ng mga residenteng ilikas ang kanilang mga alagang hayop matapos rumagasa ang baha. Isa-isang binuhat ng mga residente ang mga alagang baboy. Hindi madaanan ang ilang bahagi ng kalsada sa Barangay Baay sa Bagulin, La Union matapos matabunan ng mga gumuhong lupa at bato. Nadamay sa pagbuho ang mga linya ng tubig kaya problema ngayon ang
kaugnay sa ilang lugar. Kalbaryo rin ang kawalan ng kuryente matapos kababomba ang ilang poste. Ayon sa PDRMO La Union, mahigit 200 pamilya katumbas ng mahigit 70 individual sa Nailian, Bawang, Santo Tomas at San Fernando City ang inilikas dahil sa pagbaha. Medyo naapit sa Mandela Quirino, nagsimula nang bumaba ang level ng ilog, kaya nadaraanan na ang kalsada at tulay na nalubog nitong Lunes dahil sa pag-apaw ng ilog. Pero panawagan niya, sana'y mapalitan na ang tulay na kailangan nila kung may emergency. Sa Nagtipunan, kalbaryo naman ang iniwan ng malakas na buhos na ulan sa isang pamilya sa Pulang Lupa, Barangay Disimual. Pinalala kasi nito ang pagkatibag ng lupang kinatitirikan ng kanilang bahay na nasa bahagi ng Slope Protection Project ng DPWH. Una nang bumuko ang kanilang banyo, kusina at bulungan ng mga alagang hayop. Nakipag-ugnayan na sila sa ahensya para sa kaukulang aksyon. Haris Julio, ABS-CBN News. Continue straight to the first traffic light. Then, in 60 meters, make a slight right. Ariel, live mula sa Welcome Rotonda sa Quezon City. Ariel, bukod sa habagat, meron pa bang ibang sama ng panahon na makaapekto sa bansa? Alam mo, dito tuloy pang makakaranas ng maulang panahon na malaking bahagi ng Luzon, hindi ang ilang bahagi dyan sa Western Visayas dahil sa habagat at isang bagong nabuong low pressure area sa may West Philippine Sea. Nabuo ang LPA sa ikot ng hangin ng dating bagyong Luis na humina na Thank ng you. LPA. So, ingat po. God bless po. Tuluyan ang naglusaw ngayong